Kinakalimutan ang mga ating kababayan na nandun sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 over. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin ito mga mas nakakaraming commuter. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe Aprubahan tapos bawiin. Ano yan? para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna Ayan. Laban bawi. fare hike. Ang mga lambas, libreng sakay program Oh, labas sa ano lang yan. Sa sentro-sentro lang. Paano sa mga liblib? natin nationwide at Lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung Blue Beep cards na may 50% discount. Habang ang White Beep card ay patuloy ang 50% Ano? Yung white beef? 50% discount. Habang ang Ano ito? White Beep White beef. Seniors, PWDs, available na ngayon na may automatic discount. Ito po ay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Paano naman sa Mindanao, Visayas at Mindanao? Yun ang problema dito. Hindi siya nationwide. card This is not a solution to the whole country. ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. It sounds like pang buong bansa yung yung kanyang solution pero hindi. Ito lamang po ay doon lang sa mga sentro Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy Ano to? naman ng mga iba pang mga Ito sa discounted toll daw. 211, 199, 840, 47. Sa ano lang to, sa mga Lex, S-Lex, N-Lex, mga ganyan. pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel Ay, subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos isang Fuel subsidies, kailan yan? Ay, saan yan? Sa Metro Manila lang. 100,000 na tricycle Ilan? 100,000 lang? driver ang nabigyan ng Marso ng 20. Pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector Roll out? Meron bang roll out? workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan Ay, natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa susi Lechicaw. natin Pati daw sa market. Siyempre, isang lugar lang ng market ang pinuntahan ninyo. Natural pwede niyong sabihin, ito muna yung presyo nyo ngayon, papunta yung presidente. Saka, wow. Tingnan nyo. Ang mumura daw, Ito ano lang, pag sa harap ng media lang, gusto lang i-portray, i-project. Kasi ito magiging sound bites na ito, hindi lang sa buong Pilipinas kundi all over the international news media. Malalagay diyan sa sound bites nila. Nagmura ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Nagbigay ng mga fuel subsidy sa Pilipinas, pero hindi naman sa buong Pilipinas. So parang ano lang 'to, bits lang nila para sa international news nila. Wow. Masusi natin binabantayan ang mga Kamura. presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para naman masyadong ng mga basic commodities na critical sa panahon na ito. Tignan nyo tignan nyo yung international media Sa bigas naman, sa bigas ongoing daw, pa rin may 20 na raw. 20 peso rice sa 100 Ayan na 20. Oh my God. Pumunta kayo sa mga palipalingke ninyo, bigasan ninyo. Kung meron talaga kayo mahanap na 20, as in wala. 77 na LGU at pararamihan. Ay, Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap tingnan nyo naman yan, Ano lang siya projected lang, portrayed lang na merong 20 pesos. Diyan lang sa lugar na muna yan. sa bigas.
So, ano yung punto natin dito? supply arrangement. Ayan, Maganda ayan yung balita, ayan. Yan sa media, soundbite sa media. Brunei, South Korea Ayan. patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Oo, Maganda naman ang mula galing. sa 53 OFWs at Ay. para malalahanin natin ang So para siyempre magmukhang sabihin, "Uy, nagtatrabaho naman ang gobyerno, Oo, pero ito ano yun, pautot lang ito. Wala ka talagang makikitang yung alam mo yung solution talaga in the middle of hindi ito pandemic, in the middle of fuel crisis. Hindi ito yung parang yung pandemic na walang biyahe, bawal lumabas, hanggang dito ka lang, merong quarantine. Eto, puwede ka pa namang lumabas, kaya lang nagmamahalan ang lahat. So, ibig sabihin, how do you address that? Wala namang pandemic level na ikaw ay mako-contain, ikaw ay hindi puwedeng lumabas ng bansa or lumabas ng lugar-lugar niyo. Mas mahirap 'yun noon, pero the mere fact na merong COVID, may pandemic nung time na 'yun, marami pang nangyari sa panahon ni PRRD. In fact, nung panahon ni PRRD, panay solution ang makikita natin. Nung panahon ngayon, ang makikita natin panay patch up ba, yung parang Band-Aid solution na ipakita lang na, "Oh, eto meron kaming na-repatriate, oh, eto meron tayong ayuda, oh." Pero ito, parang Band-Aid lang. Pansamantala ipakita para sasabihin na, "Oh, may ginagawa naman ang gobyerno." Pero nung panahon ni PRRD kinakausap yung mga magsasaka, kinakausap yung mga nagpoprotesta. Sa panahon ngayon, yung mga nagpoprotesta kinakasuhan, hinuhuli, kinukulong. Panahon ni PRRD kakausapin pa niya 'yan, sasabihin ng mga nagpoprotesta, "Puwede ba kaming lumapit sa ano, sa SONA banda?" Puwede. Kakausapin niya kahit delikado 'yan. Ganyan si PRRD, kaya nga makikita ninyo like for example, ayan, mga militanteng grupo, ayan, hinarap ni Tatay Digong. Pinapasok. Nagmarcha ang ilang grupo sa Mendiola, hindi bilang protesta kundi para ipakita ang suporta nila kay President Duterte. Pinapasok naman ang grupo sa Malacanang at hinarap pa sila mismo ni Digong. Umaksyon si Romel Lopez. Nakataas kamo mga militanteng nagmarcha sa Mindiola sabay sa panunumpa ni Pangulong Duterte kanina. Ilang saglit pa napuno na nila ang kalsada ng Ligarda at Claro M. Recto. Pero sa halip na itaboy, inesikarutan pa sila ng mga pulis at PSG. Sinamahan din ng mga leader sa Ganyan ang PRRD, ang Duterte. Ngayon, may barikada nga na kaagad, bobombahin kayo, kaya huhulihin kayo. loob mismo ng Malacanang. Ayon sa mga militante, hindi protesta ang kanilang ginawa, kundi pagpapakita ng suporta sa bagong administrasyon. Hindi mo siya masasabing honeymoon period, kundi isang period kung saan merong cooperation na nagaganap, no, sa pagitan ng mga progresibo at ng Duterte administration. No? So mas ano yan, it's even more. Itinutulak po namin sa ngayon yung hukom bitay ng mga ripis, mga drug lord, mga magnanakaw sa gobyerno ni Aquino. Sa loob ng palasyong mismong si Pangulong Duterte ang humarap sa grupo. Game pa itong nagpa-picture na nakataas ang kamao. Kabilang sa nilatag nila sa bagong upong Pangulo ang mga issue ng land reform, pagpapalaya sa mga political prisoner at pagdadagdag ng budget sa edukasyon. Pag-aaralan naman daw ito ni Duterte. Tinanong din daw sila ng Pangulo kung ito ang unang beses na nakatungtong sila ng Malacanang at oo ang sagot ng karamihan. Hindi pwede yan sa panahon ni Marcos. Hirit ng grupo Hindi kayo makakatuntong sa Malacanang. payagan silang makalapit sa batasang pambansa sa zona ng Pangulo sa Hulyo. Sabi naman daw ni Digong, wala siyang nakikitang problema rito. Sa Davao City naman, nagpakita rin ng suporta ang mga magsasaka. At alam niyo ang ginawa ng mga ng mga militanteng grupo na ito kasi sabi niya, nagpapakita kami ng suporta sa gobyerno ngayon. Tapos humiling sila na payagan daw silang makalapit doon sa Malacanang, doon sa zona ni PRRD. Nung nakalapit, anong ginawa nila? Kaya hinarap ni PRRD. Anong Hinarap ni ginawa? Pangulong Duterte ang mga magsasaka. Ay, hindi pala ito. Hinarap ni PRRD. Ito, ayan. Tingnan yung ginawa.
Di ba traitor lang yung mga militanteng grupo? Pumayag si PRD na makalapit. Anong ginawa nila? Ano sila, nanggugulo. Pero anong ginawa ni PRD? Hinarap pa rin niya. Itong laro na ito matagal to, noon pa to. Kung may magdalambingan, may magpikunan, pero ganun lang yan. Kailan ba ito nahinto? Hindi man ito nahinto. Kaya lang pag nakapikunan, ganun talaga. Meron kayong isyo na intindihan ko. Alam ninyo ang posisyon mo rin. Alam ninyo ang ginagawa ko ang lahat. Hindi ko na sinasabi na tinatalikuran ko yan. Pati ako, inaambos pa ninyo. Inaambush. Walang ganunan. Pag pinanon ninyo ako, ito talikod na talaga ako. Babay na lang. Wala nang pistos, wala naman. Yung Marcelo, usap tayo ulit. Diba? Traitor silang kausap. Usap tayo uli. Kinausap niya. Pinapasok niya sa Malacanang. First time nilang nakaapak sa Malacanang. Tapos on the day of SONA, ang gugulo nila. Pero hinarap pa rin niya. Sabihin mo sa kanila, mag-usap tayo ulit. Okay lang. Marcialo, may tatapusin lang ako para sa lahat. Hindi yan forever. Maghintay lang kayo. Iilan na lang ang nandyan na may kasalanan. Kaya ako hindi makapasok dyan. Sabihin ko sa inyo dahil may 300 na hostages dyan sa malaking mosque. Binawalan ko ang militar to assault. Kasi sabi ko madadamay ang 300. Kasi talagang puputuyan ang ulo pag ina-attack ng militar. Yan na ang nagpaiwan na problema ko na hindi ninyo alam. Bigyan mo akong panahon, 1 taon lang ako presidente ninyo. Bakit ninyo ako ganunin? I promise you, land reform, tanongin ninyo si Mariano kung anong ginagawa niya. Sino kay magsabi kay Mariano, hayaan mo yung TRO, sige ilagay mo yung mga pesan. Tanongin muna ninyo yung mga representante ninyo nandyan sa cabinet. Ay, wag muna. Tapusin mo ako dyan. Kakaagad, pag-start ng yan, nagbigay ako 1 billion para sa mga mahirap. Ngayon, hindi ako may-ari ng pera ng Pilipinas sa tao. Ginagawa ko lang talaga ang paraan para maligayahan ang lahat. Gumagawa ng paraan. Yun yung totoo. Aminado pa siya, hindi ko to pera. Pero si Marcos Jr. maglalagay pa ng pagkalaki-laki mukha niya doon sa tarpaulin. Para kayo. Bawal na daw yung epal, pero number 1 na epal. Para sa tao. Kung nakinig ka sa speech, hindi ako presidente para sa mga mayaman. Kaya yung Mina, kung gano'n. Napakadelikado yan para sa isang presidente. Pag sinabuyan ng granada, tapos na. Lenny na yung presidente dyan. Kung gano'n ang tratamente ninyo sa akin, parang kalaban, hindi ko natin mag-usap. Wala na. Ayaw ko ng mahumar. Hurap dyan. Hurap. So, kumali tuloy taga. Alam mo, kahit in the middle of commotion, doon pa rin yung funny moment nitong si tatay. Lugot, mahimik muna kayo. Ayaw ko nang humarap sa inyo kung gano'n. Kung mag-usap, may hindi kayo gusto sa akin, sabihin ninyo sa akin sa Malacanang. Pinapapasok ko kayo na doon. Kakausap ko lang ang bayan. Bully, bakit kayo bully? Sino ako mag-bully sa inyo? Dali ninyo akong patay. Bully daw siya. Sino may granada dyan? Sige, paputokin mo na dito. Sige. Diyan sa gitna. Diyan sa gitna. Pero dyan ng banda ang mamatay. Makinig muna kayo. Kung ayaw ninyo makinig sa akin, kasi tingin ninyo diskumpiyado kayo, huwag kayo basta-basta magmadali. Magtanong kayo sa mga representante ninyo dyan kasi nandyan yung Silalip. Nandyan si Masa, nandyan si Tigualo,
Nandyan si Mariano, nandyan si Briones, puro left yan. Oh, andiyan pala sila eh. Nasa kongreso sila eh. Ano ka ba? Alam mo, ang maganda kasi kay Tatay Digong, talagang ginagamit niya yung lengguwahe ng mga masa eh. Kumbaga makamasa talaga. Hindi mo siya mahanapan ng rason para sabuyan mo siya or hagisan mo siya ng granada or pagsisigawan mo siya o babastusin mo diyan kasi yung lengguwahe niya, lengguwahe natin. Lengguwahe din ng mga militanteng grupo na 'yan. Kumbaga kuhang-kuha niya yung hindi naman kiliti pero kuha niya yung puso ba. Hindi mo magawang magalit kasi andiyan siya mismo eh. Hindi nagawa 'yan ng ibang mga administrasyon, lalong-lalo na ngayon. Ngayon pa nga lang eh, andiyan na si Remulla nakagano'n eh, akala mo kung sinong superhero or iba yung administrasyon ngayon. Pero siyempre si Tatay Digong open 'yan sa lahat, kumbaga makamasa. 'Yan yung pinagkaiba. Sa tingin niyo baka pinipili lang naman niya ang hinaharap niya, hindi. Kahit yung magsasaka mismo doon sa Mendiola, tignan niyo naman. Kinarap ni Ito delikado 'to. Pangulong Duterte Lalakad ka mismo sa may Mendiola. ang mga magsasakang isang linggo nang nagrarally sa Mindiola, sa Maynila. Masayang-masaya naman ang mga magsasaka na pinakinggan ng Pangulo ang kanilang mga hinaing at inimbitahan pa sila ng masaganang hapunan. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Mula sa tapat ng Sentro Escolar Delikado 'yan. University, naglakad si Pangulong Duterte patungo Mendiola. Ang una niyang pagtungtong doon mula nang maging Pangulo, ang kanyang pakay, ang rallying ito ng mga magsasaka mula sa Tagum, Davao del Norte. Hiling ng mga ralisa, maibigay na ang mga lupang sinasaka na kinamkam umano ng isang kumpanya ng saging. Kinumusta ng Pangulo ang kanilang kalagayan. Noong Mayo Madali lang 'yan. Isang lang 'yan, may isang magsakripisyo lang diyan. Barilin si Duterte during that time. Kagaya yung maalala niyo yung ginawa sa Prime Minister ng Japan, si Abe. Ayun, sakripisyo yung buhay nung pinatay niya si Pwedeng gawin nila 'yan kay PRRD kaya napakadelikado 'tong ginawa niya eh. pa nag-rally sa Mendiola ang mga ito. At nang makausap na ang kanilang mga leader, Kung makumpleto yung requirements ng batas, ako na mismo ang nagsasabi kay Secretary Mariano, go ahead. Ayaw na pagdugay-dugay. Go ahead. Para matapos ang problema dyan. Gulo, pati patayan. Dati sa amin yun, i-take over na namin yung 145 hectares. Kami po ang sa San Isidro Farm, Tagum, Davao del Norte. so anong pakiramdam nyo na si President? Masaya ako kaya nga ngayon hindi ko na alam kung anong gagawin ko sobrang saya talaga. Masayang-masaya kami dahil ang mga problema namin siguro malutas na. Dahil nag-promise naman ang presidente. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng mga magsasaka, pinasaringan din niya ang hudikatura. Sana raw hindi sila magpagamit sa pag-i-issue ng TRO sa mga usapin na matagal nang nanalo ang mga mamamayan o ang pamahalaan. I would like to ask the courts and the judiciary, stop this business of issuing TRO. Kaya natigil yan nung panahon ni Duterte eh. Kasi talagang natakot na sila. Kumbaga yung kalakaran nung araw, nung panahon ni Duterte, natigil na yan. And in fact, kung maalala ninyo sa Boracay, hindi lang sa paglinis sa Boracay, ibinalik or ibinigay ni PRRD yung mga lupa nung mga yung mga ninuno na dyan, yung mga katutubong ati ba yun? Oo, binigay. Pero ginawa ni Marcos Jr. ngayon, binawi sa kakapalan ng pagmumukha niya. Hindi man niya, sila yung mga sinaunang nanirahan dyan. Kaya talagang matik sa kanila dapat yan. Pero anong ginawa? Binawi. Di man lang naawa. Isa pa dyan dito yung pag-restore talaga sa
sa Boracay. Ito po ay umabot na sa international media po. Hindi po ito biro. Well, the Philippines CNN ang nagbalita nito, international. is one country that is taking steps to protect its environment. One of the country's great natural treasures, Boracay Beach, was shut down due to massive sewage pollution. The beach was cleaned up and is officially set to reopen on October 26th. But as Anna Corin reports, it will be with a lot of restrictions. Consistently ranked one of the most beautiful beaches in the world, the island of Boracay here in the Philippines is finally reopening after being shut down 6 months ago to undergo massive rehabilitation works. The Philippines President Rodrigo Duterte earlier this year declared the island a cesspool following years of mismanagement, corruption, over-tourism and environmental Grabe dumi. degradation. Government inspectors found more than 2,000 businesses and homes were illegally connected to the island's drainage system instead of the main sewer line, which led to raw effluent being pumped directly into the sea. Yay, dumi. An interagency task force was formed to oversee the rehabilitation of the island, which includes the construction of a new sewerage and drainage system, telecommunication lines, as well as 20 kilometres of new roads and footpaths. The 2-year project, only a quarter of the way through, is estimated to cost $25 million. But for the residents, the most dramatic improvement has been the quality of the water. Take a look. It's beautiful. The shoreline too. It's so beautiful here. With environment laws and building codes now being enforced, only 68 of the 600 resort lodgings here on Boracay have actually complied, which means these establishments can only resume operations for the official opening on October 26. And while tourists arrive at the end of the month, they may be shocked to learn that Boracay's party reputation is now a thing of the past. No longer will people be allowed to smoke and drink on the beach. There will be no beach beds, chairs, tables, or umbrellas on the sand, nor will masseurs or vendors be allowed to operate on the beach. Single-use plastic has been banned, as have water sports within 100 meters of the shoreline. Actually, na-experience ko yan. Ako, isa din sa pinakamaswerteng na-experience, no? Yung rehabilitation, yung bagong-bagong Boracay under the Duterte administration. Sobrang ang dinis. Systematic siya. Makikita mo talaga. Hindi pwede totoo yung sinasabi. Wala na yung mga basura kung saan-saan diyan, malinis yung tubig. Hindi yung nagi-green kasi nga galing talaga mismo yung sewerage dun sa directly from the establishments diyan. Pero ngayon, makikita mo at yan yung dinaranas ng turista at kababayan natin ngayon. Walang nakagawa niyan maliban kay PRRD. In fact, ito kung titignan ninyo, babalikan natin hindi lang sa ating, hindi lang pang national, hindi lang pang Pilipinas, kundi pati pang international. Talagang hinamon niya. Mga kapuso, nagbanta po ng giyera si Pangulong Duterte laban sa Canada. Dahil yan sa tonel-toneladang basura nitong ilang taon nang nakatambak dito sa Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, patatapunan niya ng basura ang Canadian Embassy. Nakatutok si Lea Alvis. Taong 2013 hanggang 2014, nasa 103 container vans ang ipinadala ng kumpanyang Tronic Incorporated na nakabase sa Ontario, Canada sa Pilipinas sa isang Grabe, ginawa tayong basurahan, imbakan. Philippine consignee. Ang laman ng mga ito, 2,000 toneladang basura tulad ng gamit na hiringgilya at maruruming diaper na hanggang ngayon ay nabubulok sa isang landfill sa Capas, Tarlac. Ang iba, 6 na taon nang nakatenga sa Subic Port. Ito'y sa kabila ng paghain ng ilang diplomatic protest ng Pilipinas sa Canada para bawiin na ang basura. Mabigat ang banta ni Pangulong Duterte na tila napuno na. I want a boat prepared. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa Pampanga matapos ang Ridol noong Lunes ng hapon. Ibig sabihin, nakikinig siya sa hinaing ng taong bayan. Kasi for the longest time, ito yung problema natin. Ginagawa tayong imbakan ng basurahan ng Canada para lang makinabang yung mga
yung mga mayayaman na mga nagbi-business ng basura na yan. Why natin ang Canada? Will declare war against them. Kaya man natin yan sila. Sa uli ko talaga. Tingnan mo. Ikarga mo yan doon sa barko. Load it, the containers to a ship. And advise Canada, I will advise Canada that your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it. If Grabe, you want to. grand Kung iba mo reception limang truck, talaga. buhos mo dyan sa Canadian Embassy. Grabe yung tawa nila. Oh, ayan. Bilib din ako dito kaya. Pabutin mo na. Sa isang pahayag, tiniyak ng Canadian government na handa silang resolbahin ng issue. Inaayos na raw ng isang joint technical working group para maalis na ang basurang ito. Binago na nga raw ng Canada ang guidelines nila sa mga hazardous waste shipments para di na ito maulit. Noong APEC 2015 na ginawa rito sa Pilipinas, sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na gusto na nilang resolbahin ang issue para mapanatili ang magandang relasyon sa Pilipinas. Pagbalik sa bansa ni Trudeau noong 2017 para sa ASEAN Summit, sinabi niyang natanggal na ang mga legal na balakid para ibalik sa Canada ang toneladang basura. Pero meron pa raw mga issue. There's still a number of questions around who will pay for it, where the financial responsibility is, where the consequences are, as this was at its origin a commercial transaction that did not involve. Grabe yung respeto nila kay PRRD, no? I mean, yung takot ba na may respeto, makikita nyo mismo yung yung leader ng Canada, Justin Trudeau, talagang sinagot ng maayos at binigyan ng solusyon. Hindi ito ay usaping country to country. Kaya maganda talaga yung policy, yung foreign policy ni PRRD kasi tignan nyo naman for the longest time na problema ito ng bansang Pilipinas, dumating ang isang Duterte, in a snap of fingers. Ayan na. Nakita niyo naman. Let's bring you up to date on Balita International ito. CBC News. Nakakahiya on the part of Canada kasi Duterte, Pilipinas, threatened Canada. Marketplace investigation into Canada's shipping garbage overseas to Malaysia and to the Philippines. Right now, a ship loaded with trash is sailing from the Philippines to Vancouver. The same garbage on board that nearly sank diplomatic relations between Ottawa and the Philippines government. We have new video into us this morning showing the ship and the dozens of containers of made in Canada garbage leaving Subic Bay. It had been there for years, mislabeled as plastics for recycling. The ship is grabe, mislabeled pa. expected to arrive For recycling pero in basura. Vancouver by the end of the month. Environmentalists, both in the Philippines and in Canada, are calling this a victory in the fight to keep industrialized companies from dumping their trash in the developing world. The federal government is paying more than $1 million to ship it back to Canada. But as Catherine Tunney tells us this morning, Walang ganyan ang Marcos administration ngayon. it's still unclear Nakakahiya, parang weak na weak. In fact, yan yung sinabi ni Trump noon. Kasi ibang version yung Trump ngayon. Sabi ni Trump ngayon, meron kayong leader before na nag-shift to China and good thing binalik natin kaagad kasi hindi maganda. Pero nung araw itong sabi niya, America has grown weak and so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy to instead leave for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. The hatred. I mean, why is Obama campaigning? He ought to be out working. He ought to be out. Right? I mean, I'm going to send the congressman back to Washington with that message, but we'll send the real message on November 8th, right? We'll send the real message on November. But every time I look at him, he's campaigning. I mean, here you see the Philippines, the heads of the Philippines, they're so angry. He leaves for China. He's now negotiating with China. We've been in the Philippines practically for forever. A very important strategic ally.
And what happens? China and Russia are probably going to take it. And I see him out there campaigning for crooked Hillary. Come on. Come on. Give me a break. You see? Sabi niya, siya mismo nagsabi, ang hina daw ng Amerika that the Philippine President Rodrigo Roa Duterte iniwan ng Amerika para sumama sa China at Russia. Yan ang sabi niya noon. Kasi ganun kalakas ang isang Duterte. Pero syempre, ngayon, ewan ko na kung sinong Trump ang presidente ngayon, kung sinong version ng Trump. Kasi sabi niya, hindi raw maganda na yung China kumampi sa China ang dating leader ng Pilipinas at inuto pa si Marcos Jr. na magaling daw na negotiator. Tapos 1% lang pala ang binigay na discount sa tariff. Di ba? Lumipad papuntang Amerika, ginamit ang pera ng taong bayan, tapos 1% lang. Yun. Baka sabihin nyo, hindi, si ano lang naman ang kaya niya. Ayan. Canada lang naman ang kaya niya. Hindi tignan ninyo. Hindi Canada lang. Lawyers, iyo. 7 idiots there, lawyers all. Sabi nila, this guy, this leader has been heard threatening or intimidating with death criminals. Anak ka ng... That prompted me to write letters, and it is out. I invited President Obama, the Secretary of State, the United Nations, the Human Rights Commission, and the EU. Come here, investigate me. But give me also the right to be heard. So I will have to ask you questions after questioning me. Sige, takay dito. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and I'll play with you. I am very sure, they cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Sir. Sir. Paikutin kita. You know, I said, I've been a trial lawyer for 8 years. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. And I will ask 10 questions for you to agree with me. Magkayanin yan, it will be an spectacle. Sasabihin nila, wala na kayo magagawa kasi tatay nyo nasa ganun sila. Tatay nyo karton, tatay nyo andun na sa dahig. Pero alam nyo, yung mga nagsasabi niya, hindi nila naisip na sobrang laki ng kontribusyon ng isang Duterte administration sa pamumuhay ng general public, general Filipino, general population ng Pilipino. Hindi lang nakinabang dito, hindi lang mga DDS or Duterte supporters. Pati kayo, mga dilawan, pinklawan, mga rebelde. Siyempre, hindi nakinabang pala yung rebelde kasi napuksa yung rebelde. Napuksa yung mga oligarko. Kagaya nito, nakita natin. Kumbaga, nung panahon ni PRRD, bago yung panahon ni PRRD at yung ngayon, marami yung mga tax evader, marami yung mga oligarko na pinapabayad tayo yung nagbabayad, samantalang hindi naman dapat. Just to give you an example, ito, oligarko to, malaking tao to, pero nung ginawa ni Duterte, siningil niya. Si Lucio Tan. Yan ni Pangulong Hindi lang si Lucio Tan, pero marami dyan kanyang mga siningil. Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa 7 bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. Banta pa ng Pangulo, ipapasara niya ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng PAL o ng Philippine Airlines. Nakikipagtulungan naman daw ang PAL para mabayaran ang kanilang obligasyon. May report si Lay Alves. Naglilitanya si Pangulong Duterte tungkol sa mga anyay may utang at di bayad na buwis sa gobyerno nang bigla niyang mabanggit sa talumpati niya sa Philippine Constitution Association o PhilConsa si Philippine Airlines President and CEO Lucio Tan. Isa dito, I did not accept his money. He is a contributor. Trying to bribe, trying to give PRRD pero hindi siya. Kasi malaking utang na loob. Kaya yan yung
isa sa reason kung bakit ibang-ibang Marcos Jr. ang meron ang nakikita natin ngayon. Kasi sa dami ng kanyang tinanggap no prior to his election, kailangan niya ibalik yun eh. Kung hindi man, may interest talaga siya dyan. Kaya ganyan siya. Ito si Duterte, walang nakakahawa sa kanya. Wala siyang pinanghahawakan kundi ang boto ng taong bayan. Sabihin ko na, lusyutan. Doon na pa. Sabi ko no. Sabi ko thank you but other guys there. So you are using government buildings, airport. You have a back utang dyan sa runway, di mo binabayaran. Ayon kasi sa Department of Transportation, may mahigit 7 bilyong pisong bayarin ng PAL sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Manila International Airport Authority o MIAA para yan sa navigational charges at iba pang bayarin. Malaking bahagi ng utang ay noon pang 2015. Gusto ni Pangulong Duterte, bayaran ni Tan sa loob ng 10 araw ang utang ng PAL. Kung hindi raw magbabayad ng PAL, ipasasara raw ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng flag carrier. Ganyan dapat. Para matakot sila. Kasi yung ginagawa ni Marcos Jr., sana naman hindi kayo magtataas ng presyo. Anong sana naman? Hindi mo pwedeng madadala sa sana naman, hindi kayo magtataas. Hindi yun. Kung magtataas ka ng presyo, I'll make sure yung palengke na yan magsasara in 24 hours. Mga ganun. Solve the problem yourself. I will give you 10 days. Yan, ganyan. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? I do not mind kung if we sink, we sink. But I said we have to enforce the law. Tell me na walang halaga yung 7 billion. Malaking bagay yan. At hindi lang yan. Nakita ninyo yung ginawa ng Maynilad Water. Pinagsisingil tayo kasi Como nanalo daw sila sa arbitral ruling sa Singapore noon. Kaya sinisingil tayo palagi nung dumating si Duterte. Hindi na pinasingil. Ayan. Nagalit pa siya. Sabi niya, I will take over. Mga kapuso, kumabig ang mga kumpanyang Maynilad at Manila Water. Hindi na nila sisingilin ng gobyerno sa bilyong-bilyong pisong hindi na raw sisingil. danyos na una nilang inilaman bilang kapalit ng hindi na ipatupad na singil sa tubig. Hindi na rin daw tutuloy ang nakaambang taas singil sa Enero. Yan ang tinutukan ni Victoria Tulad. Let us stop this business of milking the people. Ipapile ko to. Economic sabotage and I will arrest them. Matapos ang bantang iyan ng Pangulo noong isang linggo, kumabig ang Manila Water at Maynilad. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ng dalawang concessionaires na hindi na nila hahabulin sa gobyerno ang hinihingi nilang danyos dahil sa hindi na ipatupad na singil sa tubig sa mga nakalipas na taon. Mahigit 7 bilyong pisong danyos dapat yan para sa Manila Water at mahigit 3 bilyong piso sa Maynilad na inaward sa dalawang kumpanya matapos dumulog sa Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Hindi nyo na po ba sisingilin yung 7.4 billion? Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sangayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical. Yan yung mga natigil ang kanilang mga kalakaran nung panahon ni PRRD. Galit na galit sila. Kaya ngayon, nakita ninyo ngayon, binabalikan si PRRD. Lahat, yung pagiging nandun ni PRRD sa ICC ngayon is all the accumulation of all the anger ng mga taong nasaling ni PRRD. Yung mga taong umabuso sa Pilipinas bago pa siya naging presidente. Kaya yung mga yan, oligarko, mga rebelde, mga dilawan makakaliwang grupo, mga durugistang sindikato ng mga droga, mga kriminal. Yan, nagsama-sama yan sila ngayon kasi gustong-gusto nila yung isang adik na presidente. Bakit kanyo? Kasi nagagawa nila yung gusto nila. And to the very end
ni Tatay Digong, makita ninyo na andun pa rin yung yung humility niya na ito po pera ng taong bayan. Kung kulang pa rin ang aking serbisyo, pasensya na po. Kumbaga ginawa na niya ang lahat para bumaba siya, kausapin yung mga rallyista, bumisita siya sa Marawi, samahan yung mga sundalo doon, bisitahin, tignan. Nag-turn around siya from Russia, balik ng Pilipinas to Marawi para samahan yung mga yon, bisitahin yung mga wounded soldiers, kausapin yung mga OFWs, kausapin yung mga militanteng grupo kung ano yung mga problema nila, kausapin yung mga yung lahat ng nangangailangan, bigyang hustisya yung pumatay, yung nanggahasa, yung mga durugista, pinakulong yung mga drug lords. Yan, to the very end, Nag-iwan ng mensahe yung mensahe niya na kung hindi ko man ng pasasalamat. nagawa, pasensya na po at kayo. paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng bagong MMDA head office sa Pasig City. In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yon, pasensya na po. Yun, hindi ko na talaga kaya. Sa inyong lahatin ko na lang, pati yung TV networks. Hindi ko na lang i-mention, basta lahat. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat. Ayon sa Pangulo, masyadong maikli ang 6 na taon para tapusin ang lahat ng proyektong kanyang ipinangako, kaya humihingi siya ng tawad sa publiko. Gayunman, umaasa raw siya na sa tulong ng bago at state-of-the-art na opisina ng MMDA sa ilalim ng Build program, patuloy na makakapaghatid ng magandang serbisyo publiko ang MMDA. Nang ginawa nila sa panahon ngayon, DPWH at ngayon DepEd, talagang tulong-tulong silang nakawin ang pera ng taong bayan. Masaya sila na nandun si PRRD sa dahig, magbo-birthday niya siya sa 28. Masaya sila, pero hindi nila naisip yung mga kontribusyon ni PRRD inside 6 years. Tingnan niyo itong administrasyon ngayon. Try to think of it. Magtatapos na siya in 2 years. Pero isipin ninyo kung ano ba yung pinaka tumatak sa inyo na nagawa ng administrasyong ito. I mean, you could see yung mga first time in Philippine history comparing the Duterte administration and Marcos administration, yung mga first time in the Philippine governance kay PRRD is positibo Yung mga first time in Philippine governance kay Marcos Jr. is panay negatibo. Halimbawa na lang, pinakita ko sa inyo. First time na nakaapak sa Malacanang yung mga militanteng grupo. That's positive kasi pinapakinggan niya yung mga hinaing ng mga militanteng grupo. First time in Philippine history na for the longest time, yung passport natin, yung Seaman's Book natin, yung driver's license natin, ginawa niyang 10 years. That's first time. First time naman kay Marcos Jr. na yung mga rallyista, kinukulong niya, kinakasuhan. Yung mga naglalabas ng katotohanan, kinakasuhan, ginagawang wanted. First time in Philippine governance kay Marcos Jr. na yung due process of law ay binabali na pwede palang ibenda law. Mga ganun. Like for example, napipinto dito yung impeachment. Kung before, yung impeachment, kapag nagre-resign na yung ini-impeach, tigil na yung impeachment. Dito daw
Kahit daw mag-resign daw si VP Sara, tuloy pa rin yung impeachment. So, first times in Philippine governance ni Marcos Jr. panay negatibo. First times in Philippine governance ni PRRD, talagang swak na swak, no, sa mga Pilipino kasi iniwan niyang legasiya forever na dadalhin at matatanda ng Pilipino. I mean, ang dami, you could name it, enumerate mo, marami ka talagang ma-enumerate na ginawa ng isang Duterte hindi lang sa infrastructures kundi sa sarili nating pamumuhay as Filipino. Like for example, for us OFWs, nabigyan tayo ng dignity na naging proud tayo during his term, his presidency na, "Uy, ako isang Pilipino." Dito sa banyagang bansa, masasabi natin, "Uy, Pilipino ko." Kasi sila mismo nagsasabi, "Oh, your president is here." Sila mismo is proud sila na nandito. Pero ngayon hindi mo na maririnig eh. Ngayon magtatago na nga ako na, hindi ako from Philippines. It is because they know na we have a president na adik, na magnanakaw. Mismo yung boss ko nagsabi, sabi niya, "Why? Why did you still vote for, didn't you know the history of this Marcos? 'Di ba nagnakaw sila?" Yung mga ganun. So parang ikaw mahihiya ka mismo eh. During Duterte, hindi nila sasabihin nila, "Oh, nandito yung presidente nyo." Yung mga police, Hong Kong police, yung Hong Kong government, sila mismo ang nag-a-assist. Sila mismo nagbabantay. Sila, kumbaga, highly respected ang Pilipino nung panahon ni PRRD. Bakit kamo yung isa sa rason dyan is nung panahon ni Pinoy, hindi siya na humingi ng sorry, apology doon sa mga namatay na 8 na Hong Kongers doon sa Manila bus hostage. It's only in the time of Duterte na humingi siya ng apology. Doon humilom. Doon naging okay yung tingin ng mga Hong Kongers sa mga Pilipino. Kumbaga doon pa lang eh. It's been, kumbaga na-revive yung dignity natin as a whole, as Filipinos, nung panahon ni PRRD. Worldwide, international. Pero sa ngayon, ewan ko na lang. Kumbaga, hinaantay na lang natin kailan ba ito matatapos.